Ang GSI Shield Worldwide Ministries ay isang unique na ministeryo. Siya ay natatangi na iiba sa lahat. Ay kung bakit ganun siya, dahil ang pagkakahirang natin ay napakataas, ang mandato ay napakataas. Kaya nga itinalagay niyang mamuno ay isang apostol na siyang una sa listahan ng Panginoon. At ang uniqueness natin ay ang buhay natin na puno ng pananalangin at pag-aayuno. Dumating sa akin ang kaligtasan dahil may nanalangin. Naitayo ang Jesus is our shield dahil siya'y bunga ng prayer and fasting. At hanggang bumaba ang Panginoon, ang buhay na puno ng panalangin at pag-aayuno ay siyang makikita sa atin. At di lang yan, kayo yung saksi. Siya ay pataas ng pataas. Ang inaasahan ko po para sa 3 araw na pag-aayuno at pananalangin ay hindi lang po sa namakmak na answered prayer, kundi fulfillment ng mandato. Panibagong bagay sa mga kabataan, supernatural visitation at hindi lang basta pananalangin kundi yung invasion talaga ng Lord. Kung paano po tayo lulunodin ng Lord, yung mas lalaki pa po yung uhaw at gutom po ng mga Living Light Jesus Youth, lalong-lalo na po this end time. Yung kaseryosohan po ng lahat ng mga Living Light Jesus Youth sa paglilingkod, lalong-lalo na po yung pagpe-pray sa buong Pilipinas at sa buong mundo, yung vision na binigay sa atin, 1 billion souls will enter heaven na mangyayari po ngayon. Ang hinahanap ng God the Holy Spirit ay vessel, mga buhay, katawan ng mga lalaki at babaeng handang ipaggamit ito. And the Holy Spirit Himself will intercede, will pray before us. The Holy Spirit Himself will weep through us. We are the weeping prophets and the end-time intercessors. And that statement comes with responsibility and accountability in the sight of God. For the Bible said, our calling is without repentance. In every timetable of God, ay laging may intercessor na ni raise up and Lord. And in this very generation, in our generation, tayo po yun. Ikaw yun, kayo yun, tayong lahat yun. Ang panalangin at pag-aayuno ay isang bagay na galing sa puso ng Diyos at ehemplo mismo ng Panginoong Jesucristo. Ito yung isa sa pinakamabisa at pinakamabilis at pinakamakapangyarihang kaparaanan para ang kalooban ng Ama ay mangyari nang walang pasubali. Dahil hindi lang tayo weeping prophets, end-time intercessors pa tayo. The weeping prophets is the one who mediates between God and the forgiveness of the nation. Ibig sabihin, yung lahat ng kasalanan ng bansa, ng tao, ng church, ay iniiyak natin sa Lord. That is why we weep. That is why we groan. Dahil yung Holy Spirit na nakakaramdam at nasaktan ay nakatira sa atin. Siya yung umiiyak para sa atin. Siya yung nag-weep para sa atin. Do you understand me? That is weeping prophets. And at the same time, ang end-time intercessors, anong ginagawa? Binibitbit yung power ng Lord para mag-move, para mag-activate, para makita, para maganap yung kalooban ng Diyos. Unang prayer pa lang po, halos lahat, pati kaedad ko, nag-apply ngayon. Andun po yung napakalalim na burden na binaba po ng Lord para po ipanalangin po yung church, yung man of God at yung woman of God po. Grabe po talaga yung weeping, groaning
tanda po na ganun po kabigat yung mandate po ng lingkod ng Diyos. Yung bagay na hindi ko pa po naranasan ko po sa Panginoon. Grabing uwat gutom, encounter po sa Lord. Nakita natin na kung paano tayo dinala sa weeping, sa groaning, iba sa travailing na, sa labor. Beyond imagination, talagang dito may expand yung spirit. Kumbaga dito ka lalalim sa prayer. Tapos napakadaming dakilang bagay na makikita ka. Mga visions, mararanasan. Kumbaga nag-aapoy ka bigla. Supernatural. Sobrang kapal ng nararamdaman ko dito sa may lugar na to. Sobrang kapal ng presence ng Lord. Pero di ko na namamalayan, nakadapa na pala ako. Tinook over na po ako ng God the Holy Spirit sa pananalangin na to the point na nakahandusay na po ako na hindi na po makontain at yung God the Holy Spirit na po mismo yung nanalangin sa buhay ko. Doon natin nakita yung move ng Lord na pinangyari niya na, tinapos niya na ang mandate. It is already accomplished. David experienced many troubles, but he learned that God stays near to those who cry before Him. Nagsistay ang Lord kung saan may umiiyak. Nagsistay ang Lord kung saan may nakaluhod. Kaya siya nagsistay sa atin kasi lagi tayong nakaluhod. Lagi tayong umiiyak. At yun yung gusto ng Lord. Na kada minuto, kada oras, lagi tayong nandun sa presensya niya. Super kalmado po ng puso ko, super kalmado ng mind ko na sobrang clear po siya. Magkakaroon ka po talaga ng burden. Pinalawak po ng Diyos yung understanding, yung papel ng mga Living Like Jesus Youth, kung gaano po ito kalawak at kung gaano po ito kahalaga na ipanalangin. In the Old Testament, weeping prophets. In the New Testament, end-time intercessors. Pero sa panahon natin, ang papalad nyo lahat, pinagsama ng Diyos sa buhay ng Living Like Jesus Youth. That this generation is the most prayerful generation of all time. Now in the book of John 11, and I asked the Holy Spirit na itanim niya ito sa puso niyo. Dumating ang Panginoon Jesucristo sa Betaning mapayapa. Pero siya'y natinag. Na-move, ang word ngang ginamit, nagimbal, nabagabag. At yun talagang ibig sabihin nun. Kasi ang word sa English ay troubled in the spirit. Yun talagang ibig sabihin nun sa Tagalog. At kahit sa original na Greko, yun ang ibig sabihin nun. Siya ay nagimbal, nabagabag, nabalisa, naglumihanan. At ito'y nangyari dahil si Maria at lahat ng mga Hudyo'y sama-samang nag-iyakan dahil kay Lazaro na namatay. And it moves the Lord. Moves the Lord powerfully. Hindi niya ma-resist. Hindi niya matanggihan. At nung makita niyang nag-iiyakan si Maria at ang mga Hudyo, si Jesus ay umiyak na rin. Kaya yung ating sama-samang panalangin na puno ng pagluha, malakas na panaghoy, panangis, ay bumubuhay ng mga patay sa kasalanan. Nagpapalaya ng mga bilanggo. Nagpapagaling ng iba't ibang sakit karamdamang hindi mapagaling ng mga doktor. Nagka-cast out ng mga espiritu ng kulam at mga curses na yan sa buhay ng mga tao. Nagbubuo ng pamilya. Nagpapalaya ng isang bayan, ng isang bansa. Nagbubukas ng mga bintana ng kalangitan at hindi na ito isasara pa. Itong sama-samang panaghoy at panangis ay hindi pwedeng tanggihan ng Panginoong Jesucristo. Siya'y nauobliga na pupuwersa na mumove na gumawa ng himala bilang sagot sa ating pag-iyak. Living Like Jesus Youth. Huwag niyo itong kalimutan, Jesus is ours in worldwide ministries. Yung inyong sama-samang pag-iyak dito at pag-iyak ng buong GSI Shield ay titinag sa Panginoong Jesus. Dito po natin naranasan po yung pong praying like Jesus po. Doon ko po naunawaan na may itataas pa po pala yung level ng pananalangin at doon ko po naunawaan na kapag willing po yung vessel ng Holy Spirit, kagaya po ng buong Living Like Jesus Youth, mas willing yung Holy Spirit na mag-pray. Talagang lasing na lasing po tayo sa kaluwalhati at ang glory po ng Lord. Naranasan ko po ulit yung Lord, yung pong panibago pong baptism ng Holy Spirit sa buhay ko po, yung bagong speaking in tongues na hindi po natin mapigilan yung ginagawa ng Lord dahil nga po ina-accomplish ng Lord sa buhay po ng mga lingkod ng Diyos. Bumagsak po yung glory. Bigla po akong nakadapa
falling prostrate po ako. Tapos bigla pong may nakita kong vision. Ang pinakita po sa akin ng Lord, pinalibutan daw po si tatay ng apoy. Yung apoy na yon, it is unquantifiable. Hindi ko siya ma-quantify kung gaano siya kainit. Kasi lahat ng enemies, naging abo sila eh. They were turned into ashes. So ganun po kakapangyarihan yung pananalangin na nangyari ngayon. Kasi ibang-iba talaga, grabe. Yung revelation na yun sa akin, very amazing. Ama, ito ang panalangin ko ngayong araw at oras na ito. Ibuhos mo ang espiritu ng panalangin sa aming kalagitnaan. Let those who will weep, mourn, and cry. Take us to that spiritual realm where we can intercede. We can weep. We can groan. We can intercede. Hear me out! End-time intercessors! Weeping prophets! Nasa inyong kamay ang susi! Prayer and fasting our life. Prayer and fasting our life. Prayer and fasting our life. Ang pagluha ay tanda na tayo nagmamahal. Umiibig, iniiyakan natin ang mga mahal natin. Ayaw natin mapahamak sila. Ama, huwag mong payagang may matang tuyo sa Jesus is our King. Mula sa chosen family, sa mga pastor, pastora, sa lahat ng worker full-time, sa lahat ng anak ng tatay at ng nanay sa buong Pilipinas, buong mundo, lahat dapat ang mga matay luhaan. And the nation will turn to Jesus. Apostolic revival will continue and will put an end to the backsliding of the church. And hear me out, Ama! Ito ang panalangin namin! Buksan mo lahat ng pintuan para sa apostolic revival! At panatiliin mo bukas! 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 Dadalawin mo ang Malacanang! Dadalawin mo ang Senado, ang Kongreso! Dadalawin mo ang PNP, ang NBI! Ang Korte Suprema, ang Ombudsman! Ang Sandigan Bayan, ang RTC, ang MTC, ang Prosecutor's Office! Dadalawin mo ang opisina ng mga abogado! Dadalawin mo ang mga kulungan, ang mga bar, ang mga nightclub, isasara mo! Ang mga gay bar! Dadalawin mo mga bahay aliwan na puro ng kasalanan at kampalasanan. Dadalawin mo mga nightclub, ang mga sukanan, isasara mo lahat. Dadalawin mo ang Pilipinas. At bukas sa iyo, Pilipinas, lalagyan ang apostolic revival papunta sa buong mundo. And Lazarus will be saved in Luzon, Visayas, Mindanao, and to the end of the earth. Dahil umiyak si Maria ang mga Hudyo, umiyak ang Panginoon. Dahil siya'y natinalang sabi niya, Lazaro, labas! Ang patay ay nabuhay! Mag-iiyak tayo, natitinag ang Panginoon. Ang mga patay ay bubuhayin niya, sasagutin niya ang ating luha ng signs, wonders, and miracle, ng deliverance, ng healing, salvation, prosperity, victory, honor, and glory. Hallelujah! Andito sa kalikutan nito ang napakaraming anghel. Sa bawat panalangin natin, dinadala nila yung panalangin natin. At kasabay, bababa ang pagsagot. Kaya walang prayers na hindi tayo sinagot ng Diyos. Our ears moved